Mga pinanggana ko mga kaiksunan, malipan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning langyugton usab nitong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga diin magalangkob og magahisgot kini mitungod sa pulong sa Dios sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suhito mga pinanggana ko mga kaiksunan, singing the Lord's song in a strange land. Pag-awit sa lawiton sa Dios sa dapit nga diin estranghero nga dapit. Higalag mga pinanggana ko mga kaiksunan, halang sa kasayuran sa tanan karong Sabado, usa ka dakong baha diri karon sa Davao. Medyo we need your prayers mga pinangga ko mga kaigsunan. Doon natay fundraising campaign karon nga gihimo para sa alalay, pag-ayuda, paghatag og comfort sa tanan walay pili, Adventistag madili mga higala nga nangaigo sa baha nga kansa malabi na ito mga na displaced gyud taman-taman kay ilang balay nga wala gyud. No man nila makahatag tag gamayng comfort nila sa mga bugas, pagkaon, grocery goods. So busa doon ako'y fundraising campaign nga gihimo karon nariya sa Facebook o katong mga dili lang sa radyo na minaw, please tawagi ko ninyo, retext ko ninyo kakatong gusto mo motabang dinhi sa 0917-115-7459. Nagpadayon nga to ang fundraising mahigala kay tungod sa labihan kadako sa baha nga nahitabo diri sa Del Norte, Oriental o Davao de Oro. Nahinumdum ko sa una sa diha ang Digos, ang Davao del Sur, apil pa ang North Cotabato na igo kini sa kalamidad sa linog. Di na ko malimtan mga kaigsunan nga ang tibuok del Norte, tibuok Davao de Oro, Davao Oriental nagtinabangay para makatabang, makapadala sila mga hinabang para sa Davao del Sur. Sa panahon nga ang Cebu pod, ang Visayas gihapak po grabing kalamidad mga higala, at tinarak nga mga pagkaon gipadala gikan sa Davao del Norte, Davao Oriental o Davao de Oro mga higala, gitabok og dagat, gisakay ang usa ka dako kay truck, gikargahag mga pagkaon paingon sa Cebu. Karon ang atong mga aktibo nga mga kaigsunan sa Davao del Norte maunay naigo mga kaigsunan, no? Sila na gyud mismo ang naigo. So asa man ko mangayo nga akong pangayuanan mao maning taga Davao del Norte, taga Davao de Oro, taga Davao Oriental. So siyempre mangayo ko sa taga Davao del Sur, taga Bukidnon o taga Pagadian. Manghangyo ko ninyo mga kaigsunan nga ato ning tabangan ning ato mga kaigsunan. Walay pili mga higala gani, nalipay gani ko kay doon na po yung mga pipila nga taga Davao del Norte, majority of taga Davao del Norte nga adwa kayo maigo sa baha. Maura po ang pinakadako kayo nga donors o nagapanghatag para po sa ilahang mga silingan rapod nga nangaigo nga biktima. As of now mga pinangga ko mga kaigsunan, no, sa karon panahon na naka-raise pa ta og not less than 70,000 para sa ipanghatag na to pagka-Domingo mga higala. No, nagapadayon pa nga to ang pagdawat og mga donations gikan kaninyo. So palihog lang, tawagi ko ninyo, i-text ko ninyo 0917-115-7459. At the same time, ora po na ako ang GCash. Kung mapuno na akong GCash mga higala, kay i-block man ka ana sa GCash kung mapuno na, pwede mo mabrudagan dari sa Palawan Pay. Kaya nga akong Palawan Pay di na mapuno, besan pagsudlan nyo sa kamilyon, di na mapuno ng Palawan Pay. So ang akong Palawan Pay maora gihapon 0917-115-7459. Pwede mo sa Palawan Pay mo magpadala. Kamong doon ay mga Robinsons sa inyong duol, like Valencia doon ay Robinsons, Cebu doon ay Robinsons, dari dapit sa ato mga kaigsuonan sa Davao del Norte o Davao City na yung mga Robinsons ng mga department stores na pwede ninyong ipadala ninyo sa kuang GoTime bank account. Kay murag po na siya GCash, magamit na po dayon ura-urada. Okay, so buhangyo ko sa mga kaigsunan. Ako nang i-explain ninyo tanan magasto, tanan with receipts, tanan ako nang i-butang sa Facebook mga kaigsunan, sa Messenger katong tanan dito nga
nag-support dito sa Messenger. Mahibalo mo kamo pong mga wala din sa Messenger, walay mga Facebook account. I'll tell you, I'll send you the quotation sa mga text ninyo. Okay, so salamat kayo mga higalag kaigsuonan sa inyuhang mainiton nga pag-support. So wa man ko mag-ingon nga ang katong gitabangan sa nang mubalos pog tabang sa Del Norte, depende lang og kinsay ganahan mo tabang sa ato mga pinanggang mga kaigsuonan sa taga Del Norte, taga Davao de Oro, taga Davao Oriental nga mahoy gyud nahimong grabe gyud as in sukad wala ko kakitaan nga klase nga kalamidad karon pa mga kaigsuonan. Nahitabo naman diri nga nag-ulan diri og 1 week. Grabe to nga ulan para na nako, grabe na to nga ulan kay grabe nang baha-baha pero di kaayo damaging. Dili destructive ang maong baha mga kaigsuonan during that 1 week. Doon na pipila ka mga na-damage. And we were able to serve 150 families nga kato mga nga displaced gyud during that time. Kani karon mga kaigsuonan, grabe murag yung gilampurnas tanan. Tibuok Davao del Norte, tibuok Davao Oriental, tibuok Davao de Oro. Kung naamanggaling wala maigo mga kaigsuonan, out of 100% malatilig na ay 30 to 40% sobra sa katunga ang gidamage. O kining mga tawhana hilabihan kadaghan niini nga mga naigo, perti kadaghan ang naigo. Mao na ning panahon na mga higalag kaigsuonan nga akong gisulti ninyo atong anniversary nga kitang mga Adventista ready ta. Doon na tay pundo para sa mga panahon sa kalamidad. Hangtod gani karon og gaulan pa diri sa Davao. So naatay mga pang-relief, pang-emergency nga para atong ipakita sa publiko nga we are able, we are willing to help. We are now facing in the last days. This is a battle mga higala. Battle is this is a war. A war against hardships, calamities, and although we cannot fight against rain, we cannot fight against storms and floods, but we can save many people as much as we can if we will become united. Kung magpabili na tang maghiusa mga kaigsuonan, daghan tag matabangan. So manawagan ko sa tanan nga nagpaminaw karon, tabangan nato mga kaigsuonan. No, ang inyong mga hinabang ginagmay-gagmay atong tapukon murag yamog ba? Murag yamog atong tapukon hangtod makapurma putag balos dako kay baha sa hinabang sa pag-rescue og mga tao nga doon na gani uban dito mga kabataan nga gipang-ubo na. That's why I'm asking kung doon ay gusto mo donate og mga kining gitawag og mga supplements, mga vitamins, mga multivitamins, labi na mga vitamin C pang bata. Kaya ng report dali akong nadawat nga sa mga evacuation centers o gang uban, may lang uban to nakadagan sa evacuation centers. Na ay gobernong nakatiman gani ba to be unfair lang po no, napoy mga reklamo po ang uban po gawa po sila matiman sa gobyerno tingali tungod sa kadaghan gyud. Napoy uban intano naara sila nagpalain ra sila sa kalugar nga wa sila maatiman sa gobyerno kay galisod pod ang gobyerno sa pagatiman sa perting daghana nga naa sa mga evacuation centers. So gani as what I have told you, kung doon na mo'y mapadala nga mga pangbata nga mga food supplements, ipadala na ninyo mga kaigsuonan. Dako kay buhat giatubang karon sa Del Norte, Oriental o Davao de Oro. So salamat kay kanyo, sorry nga medyo murag something like murag emotional or touching kayo ang hitabo diri sa Davao. That's why I'm asking your support. Bahala ginagmay lang no, bahala ginagmay lang. Tanan ako mga friends from abroad. Tabang mo please. Tabang mo mga kaigsuonan. Tanang mga kaigsuonan nga naa diri nga mga kapamilya nako. Tabang mo please. Basta kay grabe ang hitabo mga kaigsuonan. Hilabihan kadako ang problema, ang kalabidad nga midasmag diri sa maong dapit sa Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Salamat kay kaninyong tanan sa inyong gugma, sa inyong support o sa inyong pagsalig ninyong ulipon din sa kahanginan para ang inyong mga donation kinatibuk-an uban sa management sa The Loud Cry Ministries.
mapadangat namo na dito ang inyong mga donations. Salamat sa inyong pagsalig sa LCM. Nga ang inyong kwarta dili makuhaan bisag piso. Kay kami mismo personalmente nagahatag por mi mga higala. Muna di ko maulaw mangayo sa publiko. Kay ako mismo nagahatag ko ang mga LCM supporters, mga officers, kinsa may mag-unag tinabangay diri kasi siyempre kaming mga board members, kaming mga naadaris nagdumala. Pero tungod sa kadako, we want to share the blanket to all of you. Para ma-share, mabahin-bahin nato ang privilege. Daghani doon na mga dili Adventist nga doon pagsalig sa LCM. Nagpadala na po sila by 2,000, by 1,000 pesos para lang ipahatod po dito niya. Nagpaila pa yun sila nga we are not Seventh-day Adventist. Pagkanindot mga kaigsunan. Pero naana silang kasing-kasing natisok ang pagbati to help people whoever they are. Tabangan ang mga tao kinsa man na sila. So please, taga Cebu, kung gusto po mo mutabang, salamat kayo. Salamat sa Plus Ultra Plant Vitamin. They are donating not only a small amount but bigger amount, no? Dako-dako gyud gamay mga kaigsunan. 20,000 pesos. Ilahang gi-donate. So salamat kay kang Brother Godfrey Blanco. So mga kaigsunan, di na ko ma-imagine ang trahedya nga nahitabo diri sa Davao. So padayon ko nga mudawat sa inyong mga donations, mga support, supplies tanan kay ugmang adlaw sa Domingo. Magsugod na kutob lang sa masulod katong mga rubber boats para makasulod, dili mi mosulod dito. Dito mi sa mga lugar nga kanang masulod nagsakyanan, masulod ng mga 4x4 nga sakyanan. Kay ultimo mga karsada nga guba tungod sa baha. Kay pila ka mga dam ang nangabuhag mga higala. Muna hilabihan kadako ang lunop niabot even in Panabo until Lasang until Bunawan, Davao City. Iyon nang nahitabo gikan sa Del Norte nga tubig nangabot diri. Yes, thank you very much sa inyong support. Salamat kayo. O wala ko'y report gikan sa Agusan, wala ko'y feedback gikan sa Agusan, pero kung doon na po ay mga kaigsunan na to from Agusan nga gusto mutabang nini nga to ang kampanya karon, salamat kayo. We welcome your support. Dawato na mo na inyong suporta from Agusan. From Surigao, yes, dawato na mo na inyong mga donations. Thank you very much. From Bukidnon, from Davao del Sur, from Pagadian City, from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, ato ipakita ang pagkayamog na tong tanan nga magkahiusa tang tanan para makaserbisyo tagdako kayong baha aron mo counter ning dako kay baha diri sa Davao karon. Baha sa panalangin ato mahatag sa mga katawhan. So salamat kayo kaninyo mga higalag kaigsunan sa walay puas, walay undang, bahala sa kapitos, bahala sa kalisod atong panahon karon. But you are still there, willing and lovingly supporting the call for the ministry. Thank you very much kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin. Okay mga higala, sorry kayo ninyo medyo murag na taas ang ato ang comentum or emotional comentum hitungod ining atong nagakitabo karon nga trahedya diri, no? O salamat kayo sa inyohang mainiton nga gugma. Dalaygon ang Dios niya na. Okay, balik ta sa tuang punto karon mga higala, singing the Lord's song in a strange land. So sa di pa ta mo sugod niini, ato sa dapiton ang presensya sa Dios sa pagpakiguban kanato. Mapasalamat ta sa Ginoo ug ato siya pangaliupuan mga higala. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga naikaw sa mga langit, dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa matag usa kanamo. Salamat sa tanan nga mga panalangin nga among nadawat ug may hinungdan ining adlaw ipapawlay. Magapadayon kami pagsimba kanimo. Kami nagaampo Ginoo nga ikaw magapanalangin unta magaluwas sa kinabuhi sa mga kapitos sa mga tao nga nakibugno karon sa kahimtang batok sa baha nga nagakitabo silang dapit. Dili kay baha lang nga ordinaryo nga baha, kundi baha nga halos mulamoy silang kinabuhi, ilang giatubang karon. Amahan, kami gatuo nga dunay pipila kanila, nasayod kami dunay pipila kanila. Sa imo mga katawhan nga diin na samok na balda ang ilang pagsimba kanimo karong adlaw gumikan sa dako ken trahedya. Amahan kami nangaliupo nga mga tao sa maong dapit nga nag-ilaid sa kalisod, malipay ra unta gihapon sila.
Kaya mo ang presensya magalipay kanila, magapadala kag mga tao nga mo tabang kanila, muhatag og mga donasyon para makahatag og relief sa ilahang kahimtang nga ginabati karon. Hinaot amahan ma-feel sa tanang mga biktima sa mga naigo sa baong disaster karon. Nga doon na pa'y mga katawhan nimo sa palibot nga higugma kanila o dili sila angayan magpakawa sa paglaom. Ginawa mo pong ginaampo ang tanang mga katawhan kaigsuunan nga diin nagasimba kanimo, nagaalagad kanimo karong adlaw, panalangini sila. Ang kalinaw, pagkalipay, pagbati, pagtuo, pagsalig kanimo magadako diha kanila o ang ilahang pagsimba kanimo magmalinaw kay ikaw magadawat kanila. Kaalam nga langit nun, ibubo mo sa tanang mga nagpaminaw para ang pulong masabtan o makinabuhian kini hangtod sa imong pagbalik. O kaming tanan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Amahan, pasalua kami sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pag-ampo kining tanan. Among gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan. Salamat kay kaninyo usbon ko atong suhito karon nagkanayon. Singing the Lord's Song in a Strange Land. Ang atong memory text makita nato kini sa Shall we sing the Lord's song in a strange land? Awiton ba nato kining atong alawiton sa dapit nga diin stranger kitang tanan? Mga pinanggan ako mga kaigsunan, mo na'y mga pangutana. In other words, ang mga psalmist, ang mga salmista, doon ay ilahang pagbati nga lisod, awiton ang awit sa pagdaig sa dapit nga diin lugar nga dili matinuhoon. So, mabasa ni muna sa Salmo 137. Lisod alang kanila ang pagdaig mga kaigsunan. Ang pag-awit. Muna gingon nga, by the rivers of Babylon, there we sat down, we weep when we remembered Zion. Naa sila sa Babylonia, mga kaigsunan. Naa sila sa foreign land, nga diin dili mo tuo og Dios. So naghandom sila og Sion, nga diin dito dapita makahimo sila pagsimba. Matod pa sa mga sa lamista, we hang our harps upon the willows in the midst thereof, for there they that carried us away captive required us a song, and they that wasted us required us of mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Ang mga tao dito sa Babylonia, sige, kantahan niyo inyong awit sa Zion. So, ang mga katawhan usab sa Dios, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Sa lipatan mo padayon sa itong komentaryong mga kaigsuunan may tungod sa ato ang pagtuong sa lesson. Usahay dili ko makasabot ining ato mga kapamilyag kaigsuunan kay galaan nga mga katawhan sa Dios, mga Adventista tingali tungod sa kalisod, bisan babay, bisan asawa mo abroad, muadtog mga dapit nga diin stranger kayo nga dapit mga higala, mga dapit nga diin dili magtutuo ang mga tao ditong dapita, mangadtog mga Buddhist nga country, mga basta non-Christian countries silang pangadtuon. Unya moingon dayon rin sa akong atubangan nga pastor iampo in town nga makakita mi dito amo nga buutan nga nag-alagad po sa Ginoo. Yes, we pray for that, pero it's very impossible. But anyway, God will make everything impossible to become possible. So lisod jud kayo mga brod, di na ka maka-worship, di na ka makasimbag adlaw igpapahulay, di na ka makadaig sa imong Ginoo ditong dapita, di na ka makaawit mga higala. Mao ni gibati sa mga tao nga mga Israelitas nga nagbilanggo dito sa Babylonia. By war nabilanggo sila. Kita pod by war of poverty nabilanggo ang uban kanato diha sa strange land. Higalag mga kaigsunan, kung atong palawman pagtuon ang pulong sa Dios sa Book of Psalms, aron madiskubre nato kung unsa gyud mga katuyuan nga nagkitabo diri, masabtan nato that we are in an imperfect world.
Niata sa kalibutan nga dili hingpit, makasasala, dautan, daghan ang mga pag-antos, naapay kamatay mga higala. Higalag kay igsuonan, ayaw mo kalimot, we have a God of heaven who will never forsake us. His righteousness, His laws, magpadayon nga mag-uban, mag-govern niining tanan. Bisan pag ang mga butang tanaw na to di na pabor ka nato, but keep on trusting in God, because no matter what how the devil will threaten you, but God will still be there to protect you. Bisag unsa ka korap ang kalibutan, God's righteousness shall be upon you. God's pardoning love shall be upon you. So mga pinangga na ko mga kaigsunan sa ato ang pagtuon sa atong suhito nga pagatun-an karon, atong masabtan kaigsunan nga kining mga biblical faith nga nag-involve sa mga daw walay kasiguruhan. Ang mga katawhan sa Dios, you say nga they are perfect. Yes, they are perfect, but they have been experiencing frailties of faith also. Diagi po silang mga kapait, mga kalisdanan sa pagtuo, mga suspense, kulbahinam, sometimes walay kasiguruhan ang ilang gibati until finally, because of their faith that they keep on hanging on God, nagpabilin mga higala nga nagmaligon. How certainty or how uncertainty should never refer to God. His loving righteous character and His faithfulness will strengthen you. That is what according to the psalmist manay ginasulti sa mga salmista. So atong pagadugukan diri karon, why does God allow sin and suffering to exist? Psalms 74 and 79. Next, why does God allow the innocent to suffer? Nganong gitugutan ang mga matarong nga mag-antos? Psalms 88. Why doesn't God put an end to our current suffering? Ngunit man ni matapos ning atong mga kalisdanan. Salmo 69. Have His promises in scriptures failed? Napalpak ba ang saad sa Ginos Balang Kasulatan? Salmo 77. Why do the wicked prosper? Ngano mga dautan mo lampos ba? Salmo 37:73. So that is a big question there. Pero mga higala man itong pagadugukan karon. Unahon na to kining why does God allow sin and suffering to exist? Ngano? Niya mga pinangga ko mga kaigsunan. Why should the nation say, where is their God before our eyes? Make known among the nations that you avenge the outpoured blood of your servants. Matud pa mga kaigsunan, ang maubang mga nasod makapangutana sa mga katawan sa Israel, asa naman ang inyong Diyos nga sa among atubangan sa mga mata ang mga nasod? Make known among the nations that you avenge the outpoured blood of your servants. Nga unta manimalos ka sa mga dugo nga gipaula sa mga tao nga nagapalibot kanamo. Sa diha nga sa time nga ni King Nebuchadnezzar, iyahang gidestroy ang templo o ang iyahang gilutos ang Jerusalem, ang mga tao, mga kigsunan during that time were confused. Where is God? Nakaingon gyud sila mga higala sa Salmo 79. How long would God allow suffering? How long will the victory of the wicked? How long will the name of God be blasphemed? How long will He not forgive sin? And how long will He remain silent? Nakapangutana in taon ang makataon sa Dios. Unsa ba kadugay ang atong pag-antos nini? Unsa ba kadugay ang atong kadaugan maangkon? Og asa man taman ang kalampusan sa mga dautan? Ngano? O kung sa ba kadugay nga ang Dios padayong pasipalan sa mga dautan, unsa ba pud kadugay nga kita pagapasayloon sa Ginoo, unsa pud kadugay nga mag Dios magpakahilom na lang. Kabalo ka mga higalag kaigsunan. During that time, kung gilaglag ang katawhan sa Dios, asa naman ang honor sa Dios ni atong panahon? Ang bugtong sulbad niining tanan nga nakita sa mga salmista para sa Dios, nga unta manimalos ang Dios alang siya makatawhan, laglagon ang mga kalaban sama siyang ginahimo sa nanglabay mga panahon. Pero why
Ngayang gitugot kining tanan. Why? Kabalo ka mga higalag kaigsunan nga nagapaminaw. Gitugot sa Dios kining mga butanga para kitang tanan makailata that God is the God of our salvation. He is faithful and He will never become a traitor to His covenant. Pinaagi ni mga butanga mailhan na to ang Dios nga dili siya mo traidor sa iyang mga saad, sa iyang divine promises. Sometimes makulbaan ta basi dili batuman. This is the time nga ang Dios nagapangita sa imuhang faith. He was there together with the disciples nga nagsakay sa gamayng baruto tabok sa Galilea. He was there allowing the winds to disturb the peace of their travel. Sa dihang nagubot na mga apostoles, di usas mga apostoles doon niya dito, Master, carest thou that we perish? Okay lang baka, wa ba kay pagpakabana diya, mga matay na ta? Ningon si Kristo, where is your faith? Where is your faith? So what Jesus Christ wants from us during the time of crisis, He allows evil to come unto us because He wants to see our faith. He wants to see our trust. Gusto tan-awon sa Dios mga kaigsunan ang atong pagsalig. Yes, that's the very reason nga gitugutan niya nga ang atong kinabuhi mo agig mga pag-antos, kay gusto po niya tan-awon mga kaigsunan ang atong pagsalig ngadto kaniya. Now, why does God allow the innocent to suffer? Ako, prangka pag-istorya mga kaigsunan, kagabi lang ko the other night lang ko tong Thursday night lang ko kay Balo. Nakabisita sa burol ni Brother Virgilio Lopez. Alang sa kasayoran sa tanan si Brother Lopez namatay. Usa ni siya ka icon sa jail evangelism. For 24 years ang iyang kinabuhi, ang iyang negosyo, iyang gibiyaan. Siyempre, usaray lang anak, ipapahuway po sa Ginoo. So, duha na lang sa iyang asawa. Silang magtiayon, ilang gigugol, ilang life for 24 years. Ang ilang business, tracking service, ilang gibiyaan. Tungod lang sa mag full-time sila sa jail evangelism diha sa Dapicol. You ask the people from Dapicol. Pangutan-an ang mga inmates diha sa maximum mga higala. Og unsa ang mga binuhatan ni ining magtiayon sa maong dapit until namatay si Brother Virgilio Lopez. Giban siya sa Davao Mission. He was disciplined, accused of many things about money, without knowing that the money comes from their families. Kay ang mga Rivera family, mga gahigsuonan, bayaw man ni siya ni Pastor John Rivera. Dili man po basta-basta og mga panginabuhi. So their family, the Rivera family, kauban sila Masig Cabana, kauban na minyo nagbarera family, nagtinabangay sila para masustain ang ministry sa Dapicol. Grabe ang sakripisyo iyang naagian. I can consider him an innocent person. I can consider him to be a saint of God. Pero namatay. I thought dili siya mamatay, kagrabe lang sakripisyo para sa Dapicol. Karon namatay na siya, kinsay mo padayon? Good, nga napay ang asawa si Ate Jo. Naapa mo padayon yang asawa. Pero lahi ba po ng isa na lang maglakaw-lakaw paingon dito sa Dapicol? Dili po basta-basta. Pero nakapangutan ako dito ko, nakaingon ko gabi samtang nagatubang ko siyang haya mga kaigsunan, nakaingon ko, Lord, dili na imposible ni mo no nga itugot ni mo imo mga mataro nga mga tao mamatay. Nakapangutan lagi ko sa Ginoo kagabi aton the other night. I'm sorry. Ingon ko dili gyud imposible Ginoo no? Posible gyud ay. Nga bisan og taong matarong, bisan pagtaong kugi sa buhat, bisan pagtaong nga basta na lang gidlunod patay iyang kinabuhi para sa buhat, dili gyud posible nga mutugot gyud ka mamatay. So the
The same question, mga kaigsunan. Kabalo mo, ako wala naman ko'y contact sa pamilya, sa mga Rivera, sa mga Lopez family. Wala nagpahibalo na ako nga namatay si Brad Bear. Ang nagpahibalo na ako ang inmates sa Dapicol. Ang mga binilanggo sa Dapicol may nagpahibalo ka na ako. Salamat kang Istoy Ralim. Salamat kay kanimo, brother. Imagine that, ang nagpahibalo na ako, ang taga Dapicol na may nagpahibalo nga si Brother Bear namatay. Pero namatay siya, mga kaigsunan, sa buhat o para nako ang iyang kinabuhi, mga kaigsunan, wala makawang. Bisan paghangtod karon nga namatay siya, para nako wala, masayang ang iyang kinabuhi. So why does God allow the good people, the innocent people, to suffer? Why? Bato pa sa Salmos 88:3, I am overwhelmed with troubles and my life draws near to death. Matod pa ni Salmista, napuno ko sa tanang kagubot o ang akong kinabuhi nag-anam kaduol sa kamatayon. Imagine, naay mga tao nga grabe nakahigugma sa Dios, grabe nakaserbisyo sa Dios, mao pa hinoy daghag balatian. You see that? Naay na mga palahubog nga muhurot og tag sa ka-case nga beer, muhurot og tag sa kagalon nga tuba. Na may kiglawas maglakaw-lakaw di gani hilantan, no? So makapangutan na ka ba why God protected these people and He allowed the saints, His saints, to die, musafir sa mga kalisdanan. Mo ni punto ni Salmista, mga kaigsunan, ngano sa Psalms chapter 88 nag-mention din mga kaigsunan og pulos mga pag-antos sa mga matarong, but never siya nag-mention tungod sa ilang sala, tungod sa ilahang mga wrong decisions maybe. In reality, ang ilang sufferings, mga kaigsunan, nahitabo sama sa atong sufferings karon nga wala maggumikan sa ilang mga sala. Narabatay parasaical looks nga kung ang tao magkasakit, gigabaan, karma, kaya naay sala. Labi nagmamatay, amerisi. Namatay ra gyud taon. Nakabayad na siya siyang mga sala. Muna ito ang mga parasaical looks. Pero si Salmista nagsulti ka nato sa chapter 88 nga doon ay mga pag-antos, doon ay mga kalisdanan ang mga matarong nga tao, dili tungod sa ilahang pagkamakasala, kundi something difficult to understand that we cannot explain. Di ta maka-explain yan ang mga kaigsunan. But later, in the long end, we can understand. And there is only one solution. Singgit nga to sa Ginoo, iampo nga to sa Ginoo, hulata kung say plano sa Ginoo kanimo, ayaw lang yun pagkawala sa muhang paglaom. Abi ninyo, why does God allow the innocent to suffer? Only God can explain. He has a purpose, and His purpose is better than what do we expect. Nindot iyang plano, mas nindot iyang plano kaysa atong gi-expect. And why does God not end our current sufferings? Nganon di man tapuson sa Ginoo ang atong mga kalisdanan. Sa Salmo 69:3, I am worn out calling for help. My throat is parched. My eyes fail looking for my God. Kikapoy na kog sininggit, inampo pangayog hinabang sa Ginoo, napagaw na lang akong tutunlan, napakyas na akong mga matag, tinutok ko kung sa moabot gikan sa akong Ginoo. To what extent nga ang mga salmista debate og ingon ni ani nga murag nalayo sila gikan sa Ginoo, mga kaigsunan. Matod pa sa salmist ni sa Salmo 42:3, murag kog lagsaw nga dili kakitag tubig bisag asa ko padulong nga akong mainom. Salmo 102, ginani paghulagway ni salmista David, mga igala, ug unsa iyang gibati nga mura siyang nalayo gikan sa Ginoo.
Naa siya sa kalisdanan, naa siya sa kasakit, nga wala siya choice to live. Murag tanaw niya padung nag-isas kamatayon. 102:6-7 matod pa niya, he seems to live in the desert like a pelican. Kanang pelican gusto ba nagtubig, no? Namura na hinuon siya kanang pelican nga tuwa sa disyerto. 69:1-3, he fell sunk in the mire, unable to stand without help from God. Mura siya nalubong na sa lapok nga wa na siya kapadulungan. Pero unsa may responde sa mga salmista bisan taliwala sa mga pamati nila nga wala ang Ginoo na silang presensya. Psalm 69:13, he does not remain silent, he persists in prayer. Padayong ampo, murag di na kita tubagon sa Ginoo, mga kaigsoon tungod sa itong mga kalisdanan. Padayong ampo, keep on believing, hang on your faith. Ayaw gyud mo undang og ampo, please. Kaya mo undang tag ampo mo samot. 69:5-6, gi-examine sa salmista ang iyang kaugalingon ug asa siya na mali. 69:7-8, he declares his love for God. Ay, Ginoo, di manggaling wala gyud kay plano mo tubag sa mga pagampo. Still I love you. I will remain serving you. No matter what, magpabilin ko sa imo. Sa Psalm 69:33-36, he is sure that God will not remain silent forever. Kabalo siya, mga kaigsonan. Nganong mo padayon gyud bahalag wa mo tubagas Ginoo. Kay kabalo siya ang mga salmista nga di kagwanta ang Ginoo tungod siyang gugma, maminaw ra gihapon siya kanimo. Have their promises failed in the scriptures? Napakyas ba day ang saad sa Dios nga nakasulat sa balang kasulatan? Sa Salmo 77:8, has His unfailing love vanished forever? Has His promise failed for all time? Ang iyang gugma nga dili mapakyas, nawala na ba diay? Ang iyang mga saad na pakyas na ba diay? Gibati ba ninyo, mga kaigsoon, ang gibati sa mga nagsulat sa Salmo? Ang ilang mga kaguol, murag nagibiyaan sila sa Ginoo, naganto sila, pait kilang kinabuhi. Gibati po na ninyo. Pero ang gihimo sa mga salmista, they keep on crying unto the Lord, hoping for an answer. Nagapadayong naglaom ng Diyos doon ay tubag. He does not find it. Mahimong di niya makita ng tubag. Sa iyang desperasyon, mga kaigsonan, di na siya ganahan og consolations. Di na siya ganahan og comfort. Na-remember na niya ang mga panahon nga din nag-awit siya ngadto sa Dios og namalandong sa pulong sa Dios. Ang iyang awit ni Salmista David matod pa niya, now has God forgotten me? Lord, where are your promises? Iyang awit, mga kaigsonan, iyang prayer song, Ginoo, nalimot ka na kanako? Asa naman ang katumanan sa imong mga saad? Kadtong imong gihimo sa unang mga panahon, asa naman to? Nindot ang pag-ampo ni Salmista David, no? Kadtong giluwas sa 77:10-12. Kadtong imuhang gihimo sa mga katawhan sa Israel nga mitabok sila sa mapulang dagat, asa naman to? Kadtong ubanan nimo sila sa maadlaw sa panganod, andi sila masunog sa kainit, kalayo sa gabi aron na sila isuga, pagkaon nga mana sa sayong kabuntagon, asa naman to, Ginoo? Grabe nga prayers. Kung di na to, di na ang atong pagbati, di na mulaom sa ugma, kaya di na to makita ang ugma, magigsunan, balik tanaw ta sa kagahapon. O giunsa sa Ginoo pagpakaon ang mga tao, giunsa niya pag-alaga ang mga tao, giunsa niya pagpasan ang mga tao kaniadto. Let's go back. Bulantaw balik ta, mga kigsunan, o giunsa niya pagluwas ang mga katawhan sa Israel kaniadto.
Although dili gud kining tanang mga butanga magbalik-balik sa imong panahon, because God is a unique God. He always brings surprises to you. Nasa mga sorpresa para kanimo. Di ko magbalik-balik yung mga pamaagi. But He is powerful and He can do everything He wants to save you. Matod pa 77 verse 19, your footsteps were not known. Ay mo mga lakang di kayo nako makaila, kaya sayang manggod po ang lakang sa Ginoo ato mga angkonon. Di ta kaila siya mga lakang mga higala kay atong angkonon. Masulbad atong problema, angkonon man nato nga tungod sa atong pagkaming laking masulbad. So mapadaprin na pong Ginoo, di ayo sige ikaw magkato, sige ikaw magkato. Pero ayang gisulti niya ng usa ka anonymous writer sa Footprints in the Sun. Lord, where are you now? That in the time of my good life, nindot pa kong kinabuhi, there were 2 sets of footprints on the sand. Pero karon nagpait na, grabe ng balod. Naunsa naman nga 1 set footprints of the sand. Asa naman di ka Ginoo? Ingon ang Ginoo, di na naimo. Ayaw nag-angko na nga set of footprints, di na naimo. Ako na ng footprints. Gikarga tika, gipasan taka pagkanindot, mga kaigsunan. Pagkanindot, pamalandungon. So, ato makitaan, naabot gyud sila sa pangutana kaniadto mga higala, why do the wicked prosper? Ngano nga ang mga wicked mo prosper man? Ngano ang mga wicked mo asinso man ang mga wicked? Salmo 73:3, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Magselos gyud ko, magproblema gyud ko sa mga maldito, mga hambugero. Masina ko sa ilahang pagkadato. Ang theory ingon ani, unsay naa sa taong inosente nga nawala o asa man di ang iyang pagkamatarong, di na ba na makita? Katong mga tao nga nagpadayon sa pagkadautan, nganong mao naman lay imong nakita? Muna gingon sa Job 4:7 and 8, what innocent person has been lost? And where have the righteous been destroyed? As I have seen, those who plow iniquity and sow evil reap it. Kanang mga dautan, naibog kanila, time will come, they will reap it. However, sa atong nakita karon something like murag lahi, kay daghang mga taong dautan karon nga miasinso hinuon, ug wa gani kunuhay magantos. Nga unta ang Ginoo ilamang gi-remove silang kaugalingon. Kadto Hinuong nagngita sa Dios, kadto ng mga taong Dios nun, mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, nagbuhat sa Ginoo, mo hinin nagsuffer. Daghag mga balatian, daghag mga gipangantos. Pero let's be realistic. In this world baya, mga higala, this is not our home. So siyempre, when you decide to be on the side of Christ, managing ni San Pablo, tanang gusto mo sunod kang Kristo, kinabuhing Diyos nun, makahiagom gyud og kinabuhing pagalutoson. Nga naman, we don't belong to this world. Dili ka sakop ning kalibutana. Ang mga tao ning kalibutana dautan. So, kung maglahi ka, something like lahi gyud ay mohang daganan. But remember, there is a judgment to come. And that judgment to come is for your sake. Para na sa imuha. Para na sa imuhang pagkamatarong nga imong gipakamatyan ning kalibutana. And we must see the prosperity of the wicked in its true perspective. Tan-aw na to mga kaigsunan ang pagkadato sa mga dautan sa tinud-anay nga kahimtang. Their riches is not actually riches. Ang ilang pagkadato dili gyud maoy pagkadato. Di na to tan-awon karon mga kaigsunan. Ang karon tan-aw na to ang tumoy, ang ugma. Tan-aw na to og unsay padulngan. When you suffer today because of Christ's sake, then you will have eternal life
and crowned with glory, crown of glory together with Christ. But when you continue to become wicked, you may enjoy for a time. But finally, in the final thing to happen in your life, there is damnation. You will lose your happiness for eternity. So ayaw kaibgi ang kanindot sa kinabuhi sa mga dautan sa ilang kadato. Kaya atong kadato mga kaigsunan, wala ni ining kalibutan na. Naa sa ibabaw, naa sa kiliran sa atong manunubos nga mao si Jesus Christ. Sa Selected Messages, Book 2, A Time for Prayer and Praise, page 268, the Lord's merciful kindness is great toward us. He will never leave nor forsake those who trust in Him. My brethren and sisters, how you feel that you are entering upon a dark path, and like a captives in Babylon must hang your harps upon the willows, let us make trial of cheerful song. You may say, how can I sing with this dark prospect before me, with this burden of sorrow and bereavement upon my soul? When we bring our petitions to the throne of grace, let us not forget to offer also anthems of thanksgiving. The eternal life of our Savior provides us with a constant cause for gratitude and praise. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, sundo nato og unsay nagakahitabo sa mga tao dito sa Israel, mga Israelita dito sa Babylon. Nga matod pa mga pinangga na kong mga naminaw, sa matod pa ni Ellen White, ang pagkamaluluyon o pagkamapuangoron sa Dios hilabihan kadako sa ato ang kaugalingon. Dilitan niya pasagdan, dilitan niya biyaan. Labi na gyud niya ito mga tao nagasalig kaniya. Mga igsuong babaeng lalaki, kung gibati manggaling ninyo ang kangitngit sa iyong dalan nga ginalakwan, sama sa mga tao na bilanggo dito sa Babylon, ang ilang harps ilan na lang ihang, ibitay din sa mga shrubs, ilan na lang buhatan ug awit ang ilahang mga kalisdanan, ang ilang mga kalisod ilang gamit aron mahimong kahimanan sa pag-awit pagdaig ngadto sa Ginoo. Tingali mangutan na kaung saon ako pag-awit nining alawiton nga niamang ko sa Babylonia. Get out from Babylon. Might not be physically, but spiritually. Live a holy life with Christ. Join with us. Biyaan na to ang Babylon and join with us this long journey and soon to end. Soon will end at the coming of Jesus Christ. The journey to inherit that Canaan, not that earthly Canaan, but heavenly Canaan. Dili yu tan-on nga Kanaan ang ato panulundon, langit nun nga Kanaan. Ang atong tanang mga pag-ampo nga to sa Ginoo, atong dadon dito kaniya. Dito sa trono sa grasya, og dili na to kalimtan mga kisunan ang pag-offer og mga awit pag-ampo, pagdaig sa kalipay sa pagpasalamat ngadto kaniya. Kay ang kinabuhing walay katapusan sa atong manunubos magahatag kanatog makanunayon nga kausa sa pagpasalamat og pagdaig ngadto kaniya. Nagpadayon sa Ellen White sa This Day with God, February 19, matod pa ni Sister White, we want to have afresh in our memory every tear the Lord has wiped from our eyes. Every pain He has soothed, every anxiety removed, every fear dispelled, every want supplied, every mercy bestowed, and strengthen ourselves for all that is before us through the remainder of our pilgrimage. Matod pa mga kaigsunan, we want to have afresh in our memory every tear the Lord has wiped from our eyes. Dili na to malimtan ang atong mga kasakit dito sa langit mga kaigsunan. Ang mga history of our agony, di na to malimtan sa ito na to sa langit. Pero wala na'y feeling. Wala na'y heartache, wala na'y pain. Ang story of kasakit na lang imong ma-remember, pero ang pagbati nga masakitan ka, never.
kaya gitrapuhan na sa Dios. Gisuth na sa Ginoo ang tanan matag pain. Tanang anxiety iyang giwagtang, tanang mga kahadlok iyang giwala, tanang mga panginhanglan iyang gihatag, tanan mga kigsunan nga kaluoy iyang gibubo, ang kusog iyang palig-on kanimo kanako aron kita magapadayon niini nga pilgrimage nga atong ginatan-aw, ginabaklay karon, ginapiyahe karon, ginalakaw karon by faith hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Wala tay oras mga higala, sorry kay kaninyo, no? Sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, nga mo atong great provider, ako sabi niyong kapamilya o nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villiver the First, magayon kanimo sa malipayong adlaw igpapahulay.